Ramdam na ang bagsik ng bagyong Wilma sa Eastern Samar na nasa signal number 1. Binaha ang ilang lugar doon at may banta rin ng daluyong o storm surge. Mula sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, banta ng storm surge o daluyong binabantayan ng mga otoridad sa 45 barangay. Dito po yan sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Sa iba pang bayan na naikutan natin, nagpatupad na ng preemptive evacuation. May mga barangay din na nakaranas ng pagbaha. Sinuong ng mga residente ang abot binti na tubig sa Barangay 7 poblasyon sa bayan ng Kinapondan, Eastern Samar kaninang umaga. Baha ang dulot ng umapaw na ilog matapos ang walang tigil na buhos ng ulan sa magdamag na dala ng bagyong Wilma. Tulong-tulong sa paglalagay ng lubid para magsilbing gabay ng mga residente sa malakas na agos. May mga gumamit din ng bangka. Minsan pag dumadaan, mahirap talaga. Pag dumadaan papuntang sa ibang barangay. Pag mabaha, tsaga-tsaga, minsan tumutulong sa mga rescue, paglilikas. Kabilang ang lugar sa 7 flood-prone barangay sa binabantayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakahanda na rin sila kung may kakailanganing ilikas sa mga residente. Yung barangay 7 kasi catch basin mababa silang barangay. Kaya pag umuulan, yung nga sabi ko, pag 4 na oras na umulan, talagang baba na dyan. Sa barangay 5, barangay 1, baba sila pag katulad nga may bagyo dahil talaga maraming tubig. Sa bayan ng Giwan, hindi na pinapayagan na makapalaot ang mga mangingisda simula pa kahapon dahil sa banta ng bagyo. Kaya tabi-tabi ang mga bangka na nakatali sa dating daungan sa Barangay 6. Masira minsan yung tali namin, maputol kasi umiikot yung hangin. Kahit dito may sa Butgarad, wasak rin mawasak. Bukod sa pagtatali, ipinatong ni Mario ang kanyang bangka sa improvised na balsa. Yung panahon kasi pinsan dagat, yung hangin. Kaya pumupunta dito, tinitingnan ng mga bangka kung okay ba ang pagkalagay. Kasi kung hindi mo titingnan, baka yung minsan puno ng tubig o sa tabi, sa dagat. Dahil hindi makapalaot, problemado ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang walang kita. Mahirap talaga. Pero pinipilit lang namin kasi may pamilyado man. Wala naman kung kapuntahan. Naghahanda na rin lumikas sa mga residente na nakatira sa tabing dagat. Gaya ni Annalyn na ibinalot sa plastik ang mga damit ng kanilang pamilya. Minsan na raw nawasak ang kanilang bahay. Karanasang nag-iwan sa kanila ng paalala na maging laging handa tuwing may bagyo. Pag pumupunta dito ang taga-barangay, sinasabi na kailangan ng lumilikas talaga kami agad. Lalo na pag malakas yung alon, tapos pag may bagyo, nakabot talaga kami ng dagat. Tapos minsan din po pag nasisira yung bahay namin. Ayon sa lokal na pamahalaan, 45 barangay ang binabantayan nila sa banta ng storm surge o daluyong. Ang mga barangay officials are already instructed to monitor these people. Kung sakali kailangan nilang lumikas, gagawin po natin ang paglikas sa kanila. Hiningi po natin sa ating mga kababayan na magtulong-tulong po tayo para maiwasan po yung mga sakuna. Sa bayan ng Balanghiga, nagpatupad ng preemptive evacuation sa 2 barangay. Lumikas ang ilang residente sa kanilang mga kaanak at temporary shelter. Naka-standby na ang rescue boat at iba pang search and rescue equipment gaya ng mga life vest at salbabida. Sabi ng LDRMO, ulan at shear line na binabantayan nila na posibleng magpabaha sa ilang barangay. Pag masyado malakas yung ulan at yung torrential rain na ilang days at ilang hours din, pag yan ng high tide, sinalubong ng high tide kasi malaki yung estuary namin dyan, hindi makakaagos yung Balanhirga River from upstream papunta dito, sasalubungin sila. Kaya nagkakaroon ng mga flooding, yan yung surface flooding lang namin dito sa coastal barangays. Samantala sa pinakahuling tala mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na po sa 470 families yung kailangang ilikas mula sa 7 bayan dito sa Eastern Samar. Yan muna ilitas mula po dito sa bayan ng Giwan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, James Agustin.